Good day, everyone. Good day to all our idols. Today, I will teach you how to scribe your Gantla kit using a hobby knife. By the way, you can use any type of hobby knife in this type of scribing. But right now, I will be using my display hobby knife just to show you how I do it scribing my Gantla kit. This might be the cheapest way of scribing your Gantla kit. Well, in this step, we will be using the back part of our hobby knife. Make sure to apply light pressure when doing scribing. At least apply 5 to 10 times light passes so it won't slip on our kit. Well, when doing scribing, patience is the key. You need to make sure that the guide tape is properly attached to the Ganka kit so it won't not move and it will not cause to ruin the process of scribing. You guys, for me, my biggest advice to everyone who want to start their scribing process is you need to practice more. As we all know that practice makes perfect. At guys, dahil hirap na ako mag-English, tatagalugin ko na lang. So guys, napaka-importante na practicein natin, aralin natin ng mabuti. Yung pinaka-importante is ulit-ulitin po natin yung proseso ng pag-i-scribe hanggang sa makuha niyo yung tamang stroke na para sa inyo is komportable po kayo. Ang pinaka-importante lang naman dito is maging komportable kayo on how you scribe the kit, the Gantla kit. Napaka-importante kasi na hindi aalog-alog yung ating kamay. Kaya make sure na i-position niyo yung kamay niyo sa pinaka-komportable kayong posisyon. Yun yung isa sa mga natutunan mo sa pag-i-scribing. Kasi kapag pinilit mo yung position na dapat ay nakatuwid o nakatagilid, pero hindi ka naman komportable ron, malaking chance na mag-i-slip o dudulas yung gamit mong tool sa pag-scribe. So, sa experience ko, anumang klase ng scribing tool yung gamit ko, kapag hindi ako pasensyoso at minamadali ko yung pag-i-scribing ko, it turns out na nag-i-slip lagi o dumudulas lagi yung tool na ginagamit ko. Kaya yun guys, idol, napaka-importante talaga na practicein niyo yung sarili niyo, hanapin niyo yung pinaka-komportableng position niyo sa pag-i-scribe na sa ganon, makuha niyo yung tamang timpla at hindi kayo mahirapan. At ang kagandahan nun is magiging maganda yung resulta ng pag-i-scribe nyo sa Gantla kit. So yun mga idol, sa nakikita ko ito na yung pinaka-cheapest alternative way para sa mga gustong mag-start at pasukin yung pag-i-scribing. Hindi man ganun ka-excellent yung magiging resulta, pero at least ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa design o disenyo ng iyong Gantla kit, which is sa put out ng mga panel line, pagpapalabas ng detalye rin sa plastic parts ng iyong Gantla kit. So, ito yung isa sa pinaka-mura at the same time accessible na paraan. Dahil alam naman natin lahat ng mga kabuilder natin yan is may mga hobby knife na pwedeng gamitin sa pag-i-scribing. So yun mga idol, panoorin nyo lang tong proseso na ginagawa ko hanggang sa matapos ang video.
At mga idol, napaka-importante ng paraan na 'to, ha. After nyo ma-scribe at satisfy na kayo sa lalim ng ginawa niyong scribing line, make sure na pahiran niyo po ng Tamiya Thin Cement o any thin cement. Ang gamit ko po rito is yung Spade Thin Cement. So, nang sa gano'n tunawin po ng Thin Cement yung mga baho-baho at yung mga irregularities dun sa mga sa linya na ginawa natin. So yun, ito yung pinaka parang magpapalish at mapapantay ng ating linya. Nang sa gano'n at pag nilagyan po rin natin ng Paniline ink is smooth yung pagdaloy ng flow ng ink na ilalagay natin. At yun na nga mga idol, no? Maraming salamat sa panunood ng ating video guide na ito. At sana pagpalain kayo at marami pang backlog ang dumating. Lalo na sa nalalapit na Pasko. So yun mga idol, thank you so much and God bless.